So meron tayo ditong tinatawag nating rocket stove. Actually, may mga nagfa-fabricate na rin nito ng mga bakal. But basically, the science ng rocket stove is meron tayo ditong butas. Ito yung paglalagyan natin ng ating gatong. And pinaka-importante kasi dito sa setup na to is kailangan merong airflow. Sabi nga natin, para makagawa ka ng apoy, kailangan ng siga, starter, at saka oxygen. So yun yung mga pinaka-critical na components para makagawa ka ng apoy. Another thing with rocket stove, matipid siya sa kahoy. Dahil doon sa, siguro yung science, yung pagkaka-design niya, mas na-maximize natin yung mga panggatong natin. So hindi natin kailangan gumamit ng mas maraming panggatong para makapagluto, let's say, ng kung anumang putahing gagamitin natin. Kung makikita natin isang rason kung bakit din siya tinatawag na rocket stove, ayan. Makikita nyo yung lagablab na meron siya. Again, dahil yan dito, sa chamber na to or sa butas na to, na nagpapasok ng hangin, siyang bumubuga pataas ng apoy. So, sobrang init niyan. Konting kahoy lang yung ginagamit natin. Again, one of the things kung bakit sikat ito or magandang technology sa na gamitin is sulit na sulit yung gamit natin ng kahoy. Another thing is, kailangan pag gagamit kayo ng rig ng ganito sa ground is nakaangat yung paglulutuan ninyo. Kasi pag hindi, pag tinanggal nyo yung mga bato na yan, mamamatay siya. Mawawala yung airflow na pinaka-critical sa gantong setup. French fries is one of those food na kahit saang pumunta ka ng sulok ng mundo, meron at meron kang makakain ito. Sa bahay, bihirang-bihira kami bumibili kasi I believe I make the best French fries. So, papakita ko lang sa inyo yung mga techniques na ginagamit namin, which is the same ones na in-apply ko noong nagtatrabaho pa ako sa industriya. So there are very few key elements na kailangan magawa natin whenever we're doing homemade French fries. So ito, meron tayong peeled potatoes. Sinusoak natin yan sa water para lang matanggal yung excess na starch o yung puti-puti na yan. That would actually make the end product lighter at saka mas fluffy. Yun kasi yung mga karakteristik para sa akin ng isang the best French fries. Siyempre crispy, light and fluffy. Pat lang natin yan. Habang sinusok natin yung ating patatas sa normal na tubig, isa na natin yung ating first step ng pagluluto. So ito yung isang step na paggagawa tayo ng French fries sa bahay, kadalasan marami sa atin hindi na ginagawa. Which is, actually ito yung susi kung paano natin makukuha yung perfect French fries. Pina-parboil natin siya. So pakukuluan natin siya dito sa ating tubig. And this is also the perfect time para lagyan natin ng timpla yung ating patatas. So we'll season it with salt. Kung gusto ninyong lagyan ng bawang yan or any other flavorings, ito yung perfect time. And then pakukuluan lang natin to hanggang lumambot na yung patatas. So yung ating French fries, na par cook natin ng seasoned, tapos ito, dinip fry na natin. Typically, eto na yon, tapos na, pwede na natin kainin. Pero yun nga sabi natin, we wanna make this the best French fries. Ito na yung pinakasikreto, i-double fry natin. This time, mas mainit lang yung mantika and make sure lang na medyo lumamig ng kaunti. Better nga kung ma-chill nyo muna bago nyo i-double fry it. So ito yung ating French fries, double fried French fries. Crispy, fluffy yung loob, saktong-sakto yung seasoning. And for garnish, kuha lang tayo ng kanilang mga fresh herbs. Meron tayo ditong parsley, and meron din tayong mga edible flowers na pwede natin idagdag for color.
isa sa mga palaging kasama sa menu ko dati is yung fish and chips na tinatawag. Ito yung battered yung isda, pinirito, kasama ng french fries. Ang ginagamit namin doon sa aming batter kasi we want our fish na super crispy yung labas, very light yung gitna, at syempre lutong-luto yung isda. Typically, if you look in the internet for a recipe, beer yung kasakadalasang ginagamit na liquid doon sa ating batter. But then I discovered na mas maganda kung gagamit tayo ng vodka. And since nandito tayo sa Quezon, imbis na vodka gamitin natin, gamit tayo ng lambanog. We'll start off with all-purpose flour. And then yung ating cornstarch. Add lang tayo ng salt and pepper. And then baking powder. And then for color and additional flavor, turmeric powder. And then, mix na natin yung ating dry ingredients bago natin ihalo yung ating wet. Let's add in yung ating lambanog. And the reason bakit tayo gumagamit ng alcohol dito sa mixture natin or sa batter natin compared sa tubig, again, sinabi natin kanina, light yung gusto nating texture ng pinaka-crust ng ating isda. Now, if you use alcohol, mas mabilis mag-evaporate ito kumpara sa tubig. So if you really after that crunchy, airy texture, mas magandang alcohol yung gagamitin mo para mas pumuputok yung pinakalabas. Whereas, pag tubig yung ginamit mo, kailangan mo nang masustain ng init yung evaporation process bago mo makuha yung ganong klase ng texture versus alcohol na kaagad. Mawawala yung pait, at the end, meron ka lang yung texture na hinahabol mo. So yung ating isda, season lang natin ng salt. Dust lang natin ng konting flour. Saka natin ididip dun sa ating batter.